Ang title po natin ngayon is Maging Matapang. Ito po yung mga character po natin dito sa Maging Matapang. Si Mordecai po, ano po? Kumabasa? Si Mordecai po, pinalaki niya po si Esther pagtapos mamatay ng magulang niya. Sino tatay niya? Namatay. Ang taon na ituloy! Wala ba kang magbilang nitong di pa nasisimulan eh. Bakit si Ma? Ang gulo na. Kasi, hindi ko kilala yung sino yung si Mordecai. Kaya nga ako nagtatanong. Ano yung Pinalaki niya sa Esther nung mamatay yung magulang niya. So, magpinsan sa Esther at si Mordecai. Si Haman naman, wala po. Tawagin mo na talaga lang. Wait lang. Ano po yun? Bigla tatay mo dyan, no? Maano po yun? Ay, Si ano naman, si Haman, siya yung hindi sa kalaban, siya yung kumakalaban kila Mordecai and Esther. Actually, kay Mordecai lang yun. Then si King Xerxes naman, is siya yung hari dun sa kaharian ng Persia. May nalatag. Si Hatak naman, Hatak nga! Yes. Bata. H-A-T-A-C, Hatak. Bata. Ano siya? Huwag ka makibasa mo. Ano siya? Inassign siya para maglingkod kay Queen Esther. Okay, ito na. Ito kasi, kapag magsisimula tayo sa chapter 4, is hindi natin maintindihan. Kaya nagsimula ako sa chapter 3 or sa chapter 2, 19. Ang nasabi dito kasi sa chapter 2:19, niligtas ni Mordecai si Haring Xerxes. Kasi narinig ni Mordecai na nag-uusap si Bigtan at Teres na papatay nila si Haring Xerxes. Tapos sinabi ni Mordecai kay Esther na yun nga, may balak silang patayin si Haring Xerxes. Ang hirap ba yung pangalan na? Ayun, tapos ang ginawa is pinabigtay yung dalawang gustong ipapatay si Haring Xerxes. Ang ginawa kay Mordecai is parang pinamote din siya. Then, prinomote din si Haman. Ano siya? Ginawa siyang punong ministro. Lahat ng tauhan dito sa may bulwagan is dapat sumusunod sa kanya or yumuyukod. Yumuyukod pa yung Yun. Lahat sila nang nasa karian or nasa labas man, sinusunod si Haman. Kasi nga prinomote siya ni Haring Xerxes. Ang hindi lang sumusunod sa kanya is si Mordecai. So parang nakakabasa sa kanya na hindi siya sinusunod or yumuyukod. Kaya nagagalit si Haman. Tapos tinanong siya ng mga tauhan sa pintuan ng palasyo. Bakit daw ayaw niyang sundin ang utos ng hari? Ayun nga, ayaw nga siya sundin ni Mordecai. Kaya sinumbong ng mga tauhan doon sa palasyo kay Haman. E di nagalit si Haman kung malaman niya yun. Tapos kung malaman na hindi yumuyukod talaga or sumusunod si Mordecai kay Haman is galit talaga ito. Ano yun? Nung nalaman niya, umisip siya ng paraan para manipol yung mga Hudyo. Since na-Hudyo si Mordecai, tapos marami pa siyang kasama. Hudyo din si Esther kasi nga magpinsan sila. Pero hindi na rin pinapaalam sa hari. Ayun. Tapos gumawa nga ng paraan si
si Mordecai. Sa may ano yun sa may February 13, ginawa yon. Ano yung bunutan, tapos dun nabunot yung gusto niyang gawin para sa mga Hudyo. Ang tawag doon is Pur, P-U-R. Tapos yung February 39 is Adar. Pagkatapos nun, sinabi ni Haman, parang inuto ni Haman si Haring Xerxes na may hindi raw sumusunod na isang lahi, which is yung Hudyo daw. Tapos gumawa, kung mamarapatin daw ni Haman, ipag-uutos niya raw na lipunin lahat ng mga yon, lahat ng Hudyo. Tapos magbibigay siya ng 350,000. Ang hari naman, since na tinaas niya yung, parang pinumote niya si Haman, is pinayagan niya. Binigay, yung tatak, may sing-sing kasi yon si Haring Xerxes. Tapos yung sing-sing na yun, pantatak siya para, kunyari di ba pag gagawa tayo ng isang batas, hindi dito pag doon, kunyari gagawa sila ng isang batas, tapos may tatak. Ibig sabihin, galing na yan sa hari. Ganon. Tapos ayun nga, gumawa siya ng paraan. Binigay ng hari yung sing-sing kay Haman. Tapos gumawa siya ng liham na, pinayagan siya, sabi ng hari na siya na raw bahala doon kung ano raw gusto niyang gawin sa mga taong yun. Since nalaman ni Haring Xerxes na hindi nga sumusunod yung mga tao. So pinayagan din ni Haring Xerxes si Haman. Ayun. Yung ano na yun, yung liham na yun is about yun sa may mga Hudyo na kukunin yung dadak, parang papatayin sila. Since may tatak naman yun ng sing-sing ng hari, syempre susunod din kasi, ano na yun, utos na yun ng hari. Kung ano daw, kahit maging bata man, matanda, lalaki, or babae, papatayin kung may nakikita silang mga Hudyo. Yun. Tapos nung nalaman, ato na nga, sa may chapter 4 na nga, nalaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari. Marami nang namatay ng Hudyo dahil doon. Nagsuot siya ng damit panduksa, naglalagay ng abo sa ulo at naglibot sa buong luto, at malakas at tumatangis. Napunta sa pintuan sapagkat hindi pinapayagan pumasok doon ang sinumang nakasuot ng damit panduksa. Ang mga Hudyo na nasa bawat lalawigang nabot ng utos ng hari, yung sa utos nga napapatayan. Which is na hindi naman talaga galing sa hari yung utos na yun, kundi kay Haman. Kasi nasa kanya yung singsing. Ay napapatayin. Karamihan sa kanila ay nagsuot ng damit panduksa at naglagay ng abo sa ulo. Pinakita rito sa 4:1-3 na Esther is yung pagluluksa ng Mordecai para sa mga Hudyo na pinatay ng hari. Just hindi mo talaga hari yun. Yun. Tapos, sino pa rin basa ng ano to? Esther 4:5-14.